Magandang gabi mga kabatang. Ito na naman tayo. Another episode na naman tayo ng vlog natin. Friday ng gabi ngayon dito at day off ko. So pahinga muna at relax na konti. Sa vlog na to, pag-usapan natin kung magkano yung mga alak dito, kung alin yung mahal at saka alin yung mga mura. So pasensya na kayo sa background ko na nakasampay yung mga damit ko na nilaban ko kanina. Kasi ganito talaga dito sa buhay sa abroad wala ka naman talagang sampayan na maayos. So ang ginawa ko dyan, pinatulog ko lang sa labas tapos sampay ko na sa may kortina ko. So ayun nga, talakayin natin mga kabatang yung alak dito. So ipakita ko sa inyo kung anong meron ako ngayon. Kasi usually pag weekends dito, pag may time, bumibili ako ng alak tapos kahit 2-3 shot habang nanonood para lang ma-relax natin ng kaunti at hindi bakbakan sa trabaho. Kaya deserve naman natin na kahit isang gabi makarelax na kaunti kahit mag-isa lang tayo. Tamang nood na lang tapos pa-chat ng kaunti para lang maaliw natin yung ating sarili. So ito mga kabatang, pakita ko sa inyo yung alak ko. Tapos ito nga mga kabatang, ito yung meron ako ngayon, red wine. So ito lang yung mura-mura dito. So ito lang yung kaya ng budget ko kasi pag pumunta ka dito sa mga liquor shop dito, ang mga mura lang is red wine. Tapos kung gusto mo ng vodka, whiskey, nasa mga $60-$50 which is talagang medyo may lasa na. So ang choice ko lang talaga is wine lang kasi nasa $10 lang siya. So around 350 pesos lang siya. So okay na yan pag may dalawang beses. Pang isang beses ko isang linggo. So the next week or the next other week meron pa akong kalahati. Hindi rin naman makapaglasing kasi sakit din sa ulo sa umaga. At saka dati sanay ako sa hard, ngayon wine na lang para maganda rin sa kalusugan. Oh my God! Wow! Ako, tapos apple. Tapos kita naman yung mug ko. Wala pa rin akong basong matino dito sa ginagamit ko is mug ko lang. Tapos ayan, dito lang ako sa maliit na table ko. Sumasama na dito. Yan, sumasama na dito siya. Tapos sineset up ko lang cellphone ko. Tapos nood na. Kahit beer mga kabatang, napakamahal din ang beer. So talagang if ever lang na talaga may mga special occasion ka, dun ka lang bibili ng mga beer o kaya ng mga whiskey. Pero for now na mag-isa pa lang ako, so no choice ako. Tapos ikot ko din kayo dito sa kwarto ko, medyo magulo lang kasi kwarto ng lalaki talaga. Ayan, nandiyan ang aking makuha. Ito nyo naman, nandiyan pa rin yung aking maleta. Nandiyan. Tapos yun, nasabi ko sa inyo, aking mga damit pa. Kaya talagang kahit yung kama ko medyo magulo pa rin. Ayan. Yan, may electric pan ako dito kasi dati nung summer napakainit. So no choice ako mag-electric pan, ngayon naman medyo malamig-lamig na. So hindi ko na siya masyadong nagagamit. Kwento muna ako ng konting oras sa inyo mga kabatang. Bago akong manood din, mag-shot ng pakonti-konti. So ayun nga, talagang dito sa Australia, hanggat maaari makakatipid ka, magtipid tayo, lalo pa katulad ko ng mga bago pa lang. So kung tutuusin, gusto ko talaga mga whiskey, vodka. So at least talagang may amats. Pero dala ng pagtitipid at nag-iipon din ako para sa sasakyan ko na if ever after 5-6 months makakuha ako. So pag dinala ko yung family ko, hindi na kami struggle sa transportation. So hanggat maaari, kahit sa mga mumurahin lang, masuportahan lang natin ng konti yung ating pangangailangan. Alam naman natin, mga Pilipino, lalo mga Batanggenyo, manginginom. Pero doon sa mura lang. Tulad nga nung nasabi ko, talagang mahal dito ang alak. So may mga senaryo nga dito, may dumating dito ako na coffee pastry chef ko. May dala pa siyang 2 4 cantos from the Philippines, which is allowed naman sa customs dito. Basta mga 2 lang, and kasi alam din nila na mahal yung alak, kaya usually yung mga
mga overseas na Filipino workers or kahit na yung mga citizen na dito ng mga like mga Pilipino, talaga nagdadala sila ng mga alak dito na padalaw-dalawang bote, allowed naman yun. So kasi nga sa kamahalan ng alak dito, actually na-surprise nga ako pagdating ko dito. Akala ko mura lang yung alak kaysa Dubai. Pero nung pumasok ako ng liquor shop nila, OMG ako kasi halos same price siya nung sa Dubai, which is double naman yung value niya kasi nga halos 2.5 yung value ng AAD sa per 1 AUD, so per Australian dollar, so talagang double rin presyo niya. Kaya which is ang nakita ko lang na mura is wine. So parang sinet ko muna yung sarili ko na while I'm alone, talagang magsasawain muna ako. Minsan lang naman, hindi naman araw-araw, hindi naman weekly. Kasi may mga times na sobrang pagod ng katawan ko pagtulog ko sa tanghali. Kasi panggabi ako, diretso na hanggang kinabukasan na yun. Pero may mga times naman na yan, may time pa rin ako na magkilak na konti noon, tapos shot na konti kahit mag-isa. Kasi pwede naman gumala dito, kaso lalabas ka pa ng city, mamasahe ka pa, tapos ang hirap pang mag-travel dito lalo pag wala kang sasakyan, and nakakahiya din naman doon ka matutulog sa kanila. So kung maaari, pwede ka nang saya ng ikaw lang muna, so habang wala pa yung family mo. So yun lang ginagawa ko para lang maaliw ko yung sarili ko dito. Kasi nga, nakakatuwa din naman na magti-3 months na ako. So ayun, okay naman yung pamumuhay dito. Hanggat maaari, tipid lang din. Yun yung aking na realize dito pagdating ko, kasi nga lahat medyo mahal, pero may ipadala ka pa rin naman sa Pilipinas basta marunong ka lang magtipid. Next time, sa next video ko sa inyo, i-share ko yung kung paano ako nagluluto dito at kung paano ako nakakasurvive by weekly, which is magugulat kayo. Pero pag mag-isa ka pa lang naman, kaya makasurvive ng weekly din tapos makakatipid ka pa. Yun nga lang, medyo tiis lang na konti, which is if may family ka na, hindi ka na medyo mahal na yung gastos mo. Pero kaya ganoon naman talaga. Siyempre pag kasama yung family mo dito, at least masaya ka. Medyo magastos lang ng konti, pero at least pag-uwi mo naman ng bahay, andun yung contentment mo sa buhay. Hindi ka tulad yung pag mag-isa ka lang na pagdating mo sa bahay, pagod ka, malungkot ka pa. So kaya talagang pa rin yung pag family mo is nandito. So yun nga, for now, tsaga muna tayo sa buhay natin na $10. Actually naka-sale pa to, so papabutin ko to ng 2 linggo o kaya 3 weeks para pampaantok lang din. So ayun nga mga kabatang, yun lang ang may sasabi ko sa video na to. Talagang about sa inumin, mahal talaga, kailangan doon ka lang muna sa mura. So itutuloy ko muna itong pag-shot ko ng konti while nood, then update ko kayo sa sunod na video ko. Try kong isip pa ng ibang content na makakatulong sa inyo at saka sa mga nanonood. Kahit maliit pa yung channel ko, hopefully soon lalaki din siya, and kapag nakakagala na ako at may service na ako, mas may explore natin yung Australia and mas may ipakita ko sa inyo yung mga lugar dito. So paano mga kabatang, magandang gabi sa inyo at ingat lang tayo palagi sa susunod na lang.